Catherine Bernardo, totoo nga bang nagdadalang tao? At sino nga ba ang ititun o tinuturong ama? Pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At of course, ngayong araw, pag-usapan natin to dahil si Miss Catherine Bernardo po hanggang sa ngayon ay naroon pa rin po siya sa kanyang BFF, the non-showbiz BFF na si Miss Aris De Santos. 1 week nang nagbabakasyon sa Australia si Catherine Bernardo kasama ang kanyang non-showbiz BFF na niyang si Aris De Santos na naninirahan na roon. Pero until now ay wala pa ring resibong lumalabas na kasama nga ng kapamilya actress na sa nasabing bakasyon ang politikong pilit na inuugnay sa kanya. Pero base po sa mga lumalabas na photos, meron po silang pinuntang isang restaurant kung saan magkakasama po sila. Doon po sa lamesa, may 4 na plate. Diba? Pero doon po sa mga photos na lumabas, ang tangi lang pong lumalabas doon is si Catherine, si Aris De Santos, at ang kanya pong yung fiancé nitong si Aris. Kaya naman sinasabi tuloy ng mga netizen na totoo nga ang mga bali-balita na naroroon lang sa tabi si Mayor. Kasi may mga pictures din na nagkakalat. Ayan yung nila, dining nila. 4 po yung plate na nakalagay dyan, pati po yung mga baso niyan, ganyan. Ayan, yung 3 lang silang picture. Pero 4 ang nakalagay dun po sa lamesa. Kaya pinag-inalaan talaga ng netizen na naroon lang itong si Mayor pero ayaw lang ipakita sa pictures dahil nga hindi pa po time para sila po ay talagang totally na umamin sa publiko dahil may proyekto pa nga si Catherine pero masayang-masaya naman si Catherine. Pero dahil nga po dito sa mga mula nang naugnay ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo kay Mr. Mayor Mark Alcala ay talagang hindi na po siya binitawan ng mga intriga, no? Dahil mistulang dilulo na nga ang mga bashers ng aktres. Lahat ng lang ay ginagawa nila para lang masustain ang chismis na pinakakalat at pinapalaki ng mga ito sa online world. Tila may demolition job nga raw against Catherine. Pero knowing Catherine, never siyang sasaw-saw sa issue. Sabi ng ilang nakakilala sa aktres na master na nito ang art of deadma. Ang nakakaloka, pati buntis issue ay kinakabit sa Asia Superstar, patola nga ang bashers sa pinag-uusapang blind item tungkol sa di umano yung pagbubuntis ng isang aktres. Meron kasi mga lumalabas na mga blind items na meron daw isang actress na nagdadalang tao. Sabi niya, actually, mukhang iilan lang naman ang naniniwala sa fake news na ito. Pinagtawanan nga lang ito ng solid fans ng actress. Kilala nila ang idolo at hindi raw ito gagawin ni Kat. May mga delusional cyber citizen din na hopya na sana raw manood din daw ng Coldplay concert si Kat at si Mayor Mark Alcala para mahuli rin daw ang mga ito sa kiss cam. Tulad ng trending video na kuha ng Massachusetts concert sa nasabing British rock band. Diba? Nakakaloka ang mga balitang ito. Grabe, ganun katindi ang mga kumakalat na news about Catherine. So what is my point of view with regards to this? So that news was really fake news. Di po totoong nagdadalang tao si Catherine Bernardo. Kasi kung tutuusin, diba, kung ganyang klaseng babae si Catherine, baka matagal na siyang nagbuntis. Kasi yung kanyang past relationship, umabot nga po sila ng 11 years. 'Di ba? 11 years po hindi po nabuntis si Catherine Bernardo kasama si Daniel. Tapos itong si Mayor Mark Alcala nakakakilala lang nila at sinasabing hindi pa nga nagkukumpirma na talagang officially mag-on na silang dalawa. May mga ganito na, 'di ba? Kung talagang totoong mga fan talaga ito, hindi po kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyang klase ng chika. Kasi 'di ba parang kilala natin si Catherine na napaka malawak ang kanyang pag-iisip patungkol sa mga bagay na yan at alam niya yung kanyang kung paano niya paplanuhin yung buhay niya, 'di ba? May mga chance nga na yung age ng marrying age niya nagbabago pa rin kasi marami pa rin siya mga plano sa buhay. Magka-baby pa kaya sa isang taong kakakilala lang niya, 'di ba? At hindi pa natin talaga nakukumpirma na talagang sila ay mag-on, baka mamaya
tropa-tropa lang sila at naghahanap lang ng kausap si Catherine na pagbibintangan pang magjowa sila. But anyways, diba, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, at the end of the day, si Miss Catherine Bernardo pa rin ang may karapatan na ikumpirmahin ang patungkol sa kanila ni Mayor at i-deny ang patungkol sa kanyang pagbubuntis. At dahil dyan, magbasa tayo ng komento ninyo. Unahin natin si Miss Nina Marie Olga. Sabi niya, support Kat Mami Min. She is an adult. It is her heart that dictates that she is her soulmate. If Kat really loves Alden, they are already married. But no, it is her destiny according to the will of God. Since you do not like Kat to return to DJ, she's looking for someone else, not showbiz, and she's also doing her head. Do not be so too pessimistic towards the two. Yan. Ito naman yung kanyang opinion patungkol dito, no? So, sinusuportahan niya si Kat. Support Kat Mami Min. Ayan. So, kasi maintindihan din naman natin kung ano yung pinagdadaanan ni Mami Min dun po sa kanyang pag-iingat para sa kanyang bunso. 'Di ba? Sabi ni Miss Wilma, naku, kung totoo ang news na ito, pinag-iimbestigan si Alcala. Ewan din. Di natin nadala si Kat. Matalino naman siya, pero parang mauulit pa. Nasaan kaya ang talino niya? Naku, Alcala, wag ka nang manloko ng babae. Tama ka na sa panloloko sa mga babae. Kasi kahit naman talaga sino, di ba, parang isipin mo na wala siyang relationship na nag-last. Ang nababalitaan lang natin is that yung mga babae na kilala sa showbiz at personalidad na mga meron pong pangalan sa showbiz. Pero yung mga normal na tao lang, 'di ba? Parang hindi natin nababalitaan yung tungkol doon. Kaya naman talagang yun ang pinag-aalala ng pamilya ni Miss Catherine. Sabi ni Dong Tats, really hope magising si Kat about sa pagkatao ni Mayor. At sana di makinig sa mga payo ng mga taong nasa paligid niya. And sabi pa ni Miss Marie Olga, ayoko si Kat kay Alden, nagpabuntis agad kay Mark. Doon na lang siya kay Mark and Daniel, mahilig siya sa babaero. Sabi ni Sir Compatible, Kat kay Alden ka na lang, magiging happy at safe ka pa. Yan, so as I've said earlier, may mga kumakalat po kasi mga balita patungkol sa issue na to na buntis daw di umano si Miss Catherine. Pero yun nga, finact-check natin, that's not true. Sabi ni Miss Jem, sa bagay, hindi talaga may iwasang hindi mag-alala mga magulang ni Catherine dahil sa nangyari nga sa kanila ni DJ. Pero buhay naman niya yan. At kung maulit man na masaktan siya, ay walang masisisi kundi ang sarili niya. Talaga lang siguro attracted si Catherine sa mga lalaking babaero. Kawawa naman si Catherine, parang tuloy nakakaladkad talaga yung kanyang pagkatao pagtapos na malink yung pangalan niya kay Mark Alcala na tinaguri ang red flag. No, sabi ni Mr. Renato, people can remind Catherine of what Mayor's Alcala past relationship, but at the end of the day, it's kahit decision after all, buhay ni Catherine niya, nakakatawa lang isipin. Hindi upgrade kay DJ pinili ni Kat, will upgrade sa kalokohan ni Mayor. Kung cheater si DJ, mas cheater si Mayor, kaya kawawa naman si Kat, nasa kama na lumipat pa sa banig, downgrade na naman napili niya. Yan. So, salamat po Mr. Renato Science sa inyong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!